Good day! Good day! Good day po sa inyong lahat dyan na nag-enroll sa theoretical driving course na binuo para sa ligtas at tamang pagmamaneho ninyong mga aspiring drivers. Ako po muli, si Ma'am LTO at kasama ko naman ang kapwa ko tagapagtaguyod ng mga batas trapiko sa ating mga lansangan, si Kuya Enforcer. Kuya? Magandang araw naman sa iyo, Ma'am LTO. It's good to be with you again, fellow drivers. At looking forward talaga ako na makapamahagi ulit ng ating mga nalalaman sa proper and safe driving sa inyong lahat. Umpisa na ba natin ang talakayan, Ma'am LTO? Aba oo! Kayong course participants, handa na rin ba? Yes, ma'am. Yes, kuya. Topic naman natin sa module na ito ay ang rules on turning and overtaking. Ma'am LTO, kaano nga ba kaimportante ang tamang pagliko at pag-overtake? Iwas disgrasya yan, Kuya Enforcer. Ligtas buhay sa pinakamataas na antas. Alalahanin natin, hindi lang tayo ang mag-isang gumagamit ng kalsada. May mga kasabay tayo sa kalye, may mga kasalubong. Ang pagliko sa kalsada kung mali sa pwesto, napakadelikado. Nako, ma'am LTO. Tinatakot niyo po ba kami niyan? Juan, hindi biro ito. Totoo ang peligro ng disgrasya sa maling pagmamaneho. Halina't makinig. Pero bago tayo magpatuloy, alam niyo ba kung saang bahagi ng Land Transportation Code natin dito sa Pilipinas matatagpuan ang mga probisyon ng turning and overtaking? Mukhang wala pang may alam. Eto, nasa Section 37 siya at mga sumusunod pa dyan. Unang pinababantayan ng naturang seksyon ang cutting corners o corner cutting ng mga kalsada. Ang sabi kasi sa batas, kung liliko pa kanan, galing sa isang highway, papunta sa isa pa, ang sasakyan ay dapat lumiko kapag nakarating na sa pinakagitna ng intersection. Ibig sabihin nito, Juan, huwag magmadali na makarating agad sa lilipatang lane. Nangyayari ito kapag nagka-cut corners ang sasakyan. Sinasalubong niya sa pagliko ang mga bihikulo sa incoming traffic ng pupuntahang lane. Uulitin ko may nadidisgrasya ng ganyan. Aba, tatandaan ko po, ma'am LTO. Sinasabi naman sa Section 39 ng RA 4136 na tuwing mag-overtake, kailangan sa gawing kaliwa ito dumaan ng sinusundang sasakyan at tansyado ang distansya upang hindi masagi ang inuunahang sasakyan. Iginigit ng Section 39 ang pagkakaroon ng ligtas na distansya sa pagitan ng sasakyang nag-overtake o ino-overtaken, pati sa pagbalik sa pinanggalingan lane mula sa passing lane. Sa tingin ko dito, Kuya Enforcer, responsibilidad ng driver ng mag-overtake na sasakyan ang pagtansya ng ligtas na distansya sa inunahang sasakyan bago siya bumalik sa pinanggalingang lane. Malamang, Ma'am LTO, kasi hindi dapat tumagal sa passing lane ang nag-overtake na sasakyan. Pero, eto, fellow drivers, sabi sa Section 40 ng parehong batas, hindi dapat harangan ng ino-overtake na sasakyan ang bihikulong nais mag-overtake sa kanya. Huwag na huwag niyong bilisan pa ang takbo ng inyong sasakyan kung may mag-o-overtake sa inyo. Huwag kang pumagitna para mawala ng lugar sa pag-overtake ang sasakyang nasa likod ninyo. Bawal po yan. Lalo na kung may mga pahiwatig tulad ng pagbusina o pansamantalang pagsindi ng headlight ang nasa likurang sasakyan. Siyempre, kung hindi sa side mirror, makikita mo ang pag-ilaw ng headlight sa rear mirror. Kasupangan ang tawag niyan. Kung may makita kayong ganyan ang ginagawa, huwag niyong tularan. Bad manners sa kalsada ang paggipit o panggigit-git nyo sa mag-o-overtake na sasakyan. Bilang paliwanag lang sa sinabi ni Kuya Enforcer, sabihin nating 70 kilometers per hour ang bilis mo at may sasakyang nasa likuran mo na nagpahiwatig na mag-o-overtake. Siyempre, kailangan niyang higitan pa sa 70 kph ang kanyang bilis. Paglabag po sa Section 40 kung kayong uunahan ng nasa likod nyo ay sasabayan din o di kaya bibilisan pa hanggang halimbawa 90 kph ang takbo ng inyong sasakyan. Immaturity po yan sa kalsada at baka
mauwi pa sa disgrasya. Oo nga, Ma'am LTO. Sa Section 41A naman, pinapahintulutan ang pagtawid sa centerline ng highway kung mag-overtake ang sasakyan sa kondisyon na walang kasalubong na sasakyan. Alalahanin natin, ang lane sa kabila ng centerline na nasa ating kaliwa ay pasalubong ang mga sasakyan sa ating direksyon. Tama. Huwag magpumilit mag-overtake kung may mga kasalubong na sasakyan sa kabilang lane. Para yan sa kaligtasan mo, kaligtasan ng kasalubong mong sasakyan, pati ng unahan mong bihikulo. Eto pa. Isa sa mga nakasaad sa Section 41, bawal na bawal ang pag-overtake kung paahon ang kalsadang kinalalagyan. Bawal din ang pag-overtake sa kaliwa ng isang sasakyan kung nasa kurbada, pakanan o pakaliwa naman. Lalo na kung single lang ang magkasalubong na lane at hindi makita ang kondisyon na susunod na 150 meters ng kalsada. Ang exemption lang dito ay kung may dalawa o higit pang lanes ang kalsada patungo sa parehong direksyon. Ah, kaya pala Kuya Enforcer. Kung mapapansin din ng fellow drivers natin, merong kambal na kulay dilaw na guhit sa gitna ng lahat ng kurbadang nadadaanan namin. Overtaking and crossing is prohibited. Siya nga Juan. But wait, there's more. Hindi tama na mag-overtake sa isang railway grade crossing. Ano ba itong railway grade crossing? Kuya Enforcer, ang alam ko po niyan riles na tawid sa kalsada. Pansin naman kasi na kailangang magminor ang mga sasakyan habang papalapit sa ganitong uri ng crossing. Sinasamantala ito ng ilang mga motorista na unahan ang sinusundang sasakyan, which is bawal. Oo nga kasi, may conflict di ba? Palapit sa isang crossing, dapat magminor. Bakit ka tutulin para mag-overtake kung kailangang magminor para sa crossing? Kung nagkataon may palapit na train, ano kaya ang mangyayari? Dagdag peligro pa kung nagkataong two-way ang kalsada pero tig-isang lane bawat direksyon at may kasalubong din na sasakyan. Anyway, patuloy tayo sa talakayan. Nabanggit mo rin, Ma'am LTO, ang mga intersection na tig-single lane lang bawat direksyon. Meron din talagang mga crossing na dalawa o mahigit pa ang lane sa bawat direksyon. Dito, okay ang pag-overtake kung walang sasakyan sa perpendicular road na tatawid din. At lulusot ka sa gawing kanan ng inuunahang sasakyan. Pero kung sa bandang kaliwa ka ng sasakyang nasa unahan mo, hindi yan pinapayagan. Sa Section 41C, dinagdag lang ang paglilinaw na sa mga kalsadang may dalawa o mahigit pang lanes para sa mga sasakyan na patungo sa isang direksyon lamang, hindi bawal kung mag-overtake sa kanan ng nasa unahang sasakyan kahit na rin kung palikong kaliwa ito. Pag-usapan naman natin ang right-of-way rules sa kalsada. Walang right-of-way ang alinmang sasakyan na tatawid ng isang crossing kung labis sa itinakda sa lugar ang bilis nito. Oras din na may dalawang sasakyan na halos magkasabay na dumating sa magkatabing kanto ng isang intersection, mainam na magbigayan ang mga driver ng mga sasakyan. Pero kung pareho silang liliko sa isang lane, ang isa nasa may malapit na kanto ng papasukang lane, mas na may karapatan ang sasakyan na nasa malayong kanto. Kailangan magbigay daan ng sasakyan na mas malapit sa lilikuan niyang lane. Magbibigay daan din o giveaway ang sasakyan na tatawid sa crossing sa kapwa niya tatawid na sasakyan kung ang pangalawang sasakyan ay nakapasok na sa intersection. Tanong naman ngayon, sa pagitan ng sasakyan at mga pedestrian na tatawid sa kalsada, sino ang may right of way? At anytime po, Kuya Enforcer, ang may right of way ay ang mga pedestrian. Hello Juan, paglilinaw lang. Most of the time, ang may right of way nga ay ang pedestrian. Pero may exemption. Alam mo ba yun Juan? Exception? Meron po ba, Kuya Enforcer? Meron. Sa pagkakataon, ang daloy ng trapiko ay minamanage ng tulad naming mga traffic enforcer at kung may traffic signal sa bisinidad ng tawiran ng mga pedestrian. Kung ganyan, ang may right of way
ay kung sino ang pinapayagan ng traffic enforcer sa kalsada. Hindi ho pala dapat pakakampante ang mga pedestrian, Kuya Enforcer? Aba, oo. Pati kayo mga driver, kailangan mapagmatsyag sa mga crossing. Muli, sa mga crossing, kabilang ang railroad crossing, tulad ng nabanggit kanina, obligado ang lahat ng driver na ilagay sa full stop ang kanilang mga minamaneho. May stop bar man o wala sa inyong lane. Pero kung obvious na walang hazard o napipintong hadlang para magtawid ito sa crossing, pabagalin lang hanggang sa 8 kilometers per hour ang sasakyan bago makarating sa crossing. Tinatalakay na rin natin ang mga intersection. Banggitin ko na rin na karamihan sa mga ito ngayon ay meron ng tinatawag na yellow box. Ito ang kulay dilaw na parisukat o square sa mismong intersection na may dagdag na markang X sa loob. Nangangahulugang may mga alituntunin dito na dapat sundin ang mga motorista. 1. Maaari mo bang basahin ang mga pagbabawal sa mga intersection? Yes po, Ma'am LTO. Do not block the intersection even when making a turn. Do not make a U-turn. Yield the right of way to those inside the yellow box. Never communicate or exchange pleasantries with fellow motorists or road users. Aha! Walang tsikahan sa mga kapwa motorista na nasa loob ng yellow box. Do not park within 6 meters upon intersections. Do not load or unload passengers or goods. Good! Mga self-explanatory naman ang karamihan sa mga ito, hindi ba? Pero ipaliwanag ko pa rin ang tungkol sa parking prohibition malapit sa intersection. Ang 6 meters na distansyang binanggit ay ang sukat mula sa bawat kanto ng crossing. Gaano naman kahaba ang 6 na metro? Pinaka-safe na tansya dito ay ang haba ng 2 sedan o kotse. Ganyan ang haba mula sa kanto ng crossing na dapat hindi po pinaparadahan ng anuman na sasakyan. Ngayon, paano naman kung papasok sa public roads o mas malalaking kalsada mula sa garahe? Private road o mas maliit na kalsada? Sino ang may right of way? Juan, alam mo ba? Sa tingin ko po, ang may right of way ay ang mga sasakyan na nasa public road. Ang mga papasok na sasakyan sa highway o public roads ay dapat magbigay daan sa ganitong sitwasyon. Tama po ba, Kuya Enforcer? Tama, Juan. Sila ang dapat nasa menor. May mga uri ng sasakyan na tinatawag emergency vehicles. Ito ay ang fire engine o sasakyang bumbero, ambulansya at police patrol. Bukod sa police car na ginagamit nga sa regular na pagpapatrolya, kapag bumabiyahe ang ambulansya at fire engine, kasong emergency ito na dapat bigyan daan sa kalsada. Pero dapat nga nasa official trip ang mga ito at sumisilbato habang nasa biyaheng emergency. Sa pagkakataong ito, merong tinatawag na speed de-restriction o ang pansamantalang pagtanggal ng pigil sa bilis ng takbo ng sasakyan. Hanggat maaari, tumabi ng maigi ng kalsada ang lahat ng mga nasa lane hanggang makadaan ang emergency vehicle. Dagdagan ko lang, Kuya Enforcer ha, bukod lang kung ang minamaneho nyo ay kasama, tagabantay o may kinalaman sa sakay na ambulansya o police car, wag na wag mag-tail o sumunod ng singbilis sa emergency vehicle. Ang iba kasing motorista, sinasamantalang pagkakataong ito para mapabilis din ang kanilang biyahe at makalusot sa traffic, lalo na kung mabagal ang usad nito. Bawal po ang ganun at baka po ikakapahamak nyo pa, lalo na't ang talagang nangyayari, agad na bumabalik sa kanilang lane ang tumabing mga sasakyan na nagbigay daan sa emergency vehicle. Baka ho magkasagian. Masdan naman natin sa larawan ang mga sasakyan na kulay asul at pula. Nasa two-lane intersection sila at pareho magliliko pakanan sa two-way lane din. Ayon sa alituntunin ng LTO, kailangan ng blue at red cars na habang papalapit sa kantong lilikuan, tahakin nila ang lane na pinakamalapit sa gawing kanan. Kapag nakaliko na sa bagong lane, kailangan pa rin manatili sa pinakagawing kanan na lane
ang lumilikong mga sasakyan. Paano naman Kuya Enforcer ang mga sasakyang kulay itim at dilaw na liliko gawing kaliwa? Kung ganyan naman, Ma'am LTO, habang papalapit sa intersection, siguraduhin ng yellow and black cars na nasa lane sila na pinakamalapit at kanan ng center line. Sa pagliko, siguraduhin nila dumaan sa pinakagitna ng intersection bago mag-left turn at tahakin ang left lane ng direksyon ng kanyang pupuntahan. Siyempre, magagawa lang ito kapag two-lane o mahigit ang liliko ang kalsada. Kuya Enforcer at aspiring licensed drivers, hanggang dito na lang pala ang ating talakayan tungkol sa rules on turning, overtaking, and right-of-way. Ha? Tapos na Ma'am LTO ang ating topic? Oh, Juan! But wait, quiz muna tayo at muling tandaan, maging maingat at mapagmatsyag po sa kalsada. Maraming gumagamit at dumadaan dito. Respetuhin ang lahat ng driver, road user at mga hayop na maaring dumaan. Maging alerto at kalmado sa pagmamaneho. See you sa mga susunod pang lessons.